Hi guys, ito nga po pala ang aming ulam ngayong hapunan. Nagluto po ako ng chicken tandoori. Ayan, minarinate ko na po siya magdamag. Nilagyan ko po siya ng turmeric, yogurt, ginger, bawang, sibuyas, tsaka po curry. Ayan, binarinate ko po yan. Ayan na po siya. Mahirap pong magpa-apoy ng uling. Napakatagal ko pong nagpa-apoy ng uling diyaan. Ayan, 3 hiwa po ang aking niluto kanina. Chicken tandoori. Lasang curry po yan kasi merong curry. Hindi naman po masyado matapang nung curry nilagay ko. Ayan, sobrang init nga po dyan. Talaga po mahirap po mag-ihaw-ihaw. Mainit. Buti na lang po hindi nagrereklamo ang aming kapitbahay dahil sa sobrang usok kanina. Dikit na dikit po kasi ang bahay na pinagawa dito sa aming likuran. Kadikit lang po ang bintana nila. Sinobrahan po nila ang pagkadikit kaya sorry na lang po sila kung mausukan po sila dahil alam naman po nilang sa kitchen po namin ang pinaka-dingding nila. Ayan. Dapat po ba dahan-dahan lang po ang apoy para hindi po masunog ang ating manok. Dahan-dahan lang po ang apoy para hindi masunog. Dahan-dahan para unti-unting maluluto ang ating manok. Hindi siya mabibigla. Pag sobrang lakas ng ating uling ay masusunog po ang ating manok. Sunog na po ang labas pero po yung loob ay hindi pa po luto. Kaya po dapat po ay dahan-dahan ang apoy. At iniwa-hiwalay ko po ang mga uling, nilagay ko sa mga gilid-gilid para po hindi masyadong masunog ang gitna. Para po hindi masyadong malakas. Ayan. Buti na lang po. Wala na po yung araw dyan. Nasa may kabila na yung ang sikat ng araw. Yan, masarap pong kumain ng inihaw-ihaw. Nakakamiss po yung mga ihaw-ihaw. Kaya po yung bituka ng manok, favorite ko po iyan, yung ganyan. Ihaw-ihaw, paa ng manok. Masarap po ang paa ng manok, leeg ng manok, inihaw. Ayan, nakakamiss po yung mga ganyang pagkain sa atin. Sarap-sarap ng inihaw. Ayan. Malalaki po yung mga uling namin, matigas po kaya matagal din po. Kahit konti lang po yung nilagay kong uling ay matagal na po. Matagal na po yung kanyang pagbabaga dahil matitigas ang uling, hindi po maliliit na manipis na kahoy. Sobrang tigas at mabigat. Mahal din po ang uling dito. Sobra po mahal ang uling. Ayan, tagal pong maluto ng ating chicken. Matagal maluto ang ating inihaw na manok. Ayan, medyo malapit-lapit na. Konting-konting tiis na lang. Nangangamoy inihaw na manok na. Pagka may tiyaga, may nilaga. Kapag matyaga ka, makakakain ka ng masarap. Kung hindi ka magtiyaga, hindi ka makakakain ng masarap. Kaya dapat dahan-dahan lang para sumarap. Dahan-dahan lang ang luto para masarap ang ating pagkain na niluluto. Kapag ka po palaging inaapura ang ating pagluluto ay hindi po yan sumasarap. Meron po tayong nakakalimutan na ilagay para sumarap. Ayan.
Tsaka maganda daw po yung dahan-dahan 'pag nagluluto. 'Pag iniluluto hindi puwede yung bigla-biglaan. Konti na lang, malapit nang maluto ang aking chicken. 'Yan. Mahirap magluto talaga ng inihaw, buti na lang yung sa akin ang aking ginamit ay pang-ipit, ayan. 'Pag biniling mo, binaligtad mo, 3 na siya agad. Sabay-sabay na silang babaliktarin. Hindi ka na mahihirapan na isa-isa pa ang babaliktarin. Ang bango-bango ng amoy chicken na inihaw. Ang sarap kumain ng inihaw, sawsawan ng suka na may sili. Na may sili, na may bawang, na may sibuyas, na may paminta, ayan. Malapit na makaluto ang inday, ayun. Luto na po ang kabila, yung kabila na lang po ang ating lulutuin. Konti na lang po ay maluluto na yan, konting tiis na lang inday. Ayan, may luto na po yata yan, luto na po ang ating chicken. Thank you po for watching. Follow for more. Yummy, yummy. Thank you. God bless us all. Thank you, Mama. Follow for more. Thank you for watching. Bye.